ay kinakailangan ganun din ho. Kinakailangan ho na dumadaloy ho sa ating buhay kung ano yung ating natututunan. Kinakailangan ho yung nasa loob ng tahanan na bibless ho sa atin. Amen po ba? Amen. Sa pag-uugali, iba't iba ho ang ating ugali. Amen. Yung katabi nyo, iba ugali niya. Tingnan nyo. Nakangiti yan. Ewan ko pag nakatalikod. Iba't iba po yung ating ugali. Iba ho yung ugali ko. Iba ho yung ugali ng inyong mga katabi. Iba ugali ho ng inyong mga nasa likod. Pero ang Diyos ho ay nagtuturo kinakailangan na ma-mold ho yung ating karakter. Ang Diyos ho ay nagtuturo na kinakailangan ng mga kabataan maisaayos ho yung ating buhay sa harapan mo ng Diyos. Kaya maliwanag ang sinasabi dito, in conduct your love. Sa pag-ibig. Ano ba tinutukoy dito? Yung sa pagmamahal. Yung love na tinutukoy mo dito, yung tinatawag na agape love. Sabihin mo sa yung katabi, agape love. Agape love. Ano ba ang ibig sabihin ng agape? Ito yung tinatawag na divine love. Ano? Sa magkakapatiran, pagmamahalan. No? Bilang pagkakapatid, iba na usapang pagligawan. No? Kaya tinuro din sa inyo yung LCM. Sino nakakatanda nun? Si Pastor Mike. Ano ibig sabihin ng LCM? Love, courtship, and marriage. So, itinuro sa inyo yun. Kinakailangan alam nyo bilang mga kabataan yun, patungkol sa pag-ibig, kinakailangan ay sa courtship, kinakailangan ay pinapanalangin muna. Nagpipray. Di agad subito. Oo. Yes agad. Nag-on sa Facebook. So, kinakailangan ay, sabi doon, yung love, kinakailangan ma-develop sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pagmamahalan. Maaari mo doon sa yung ginaganap na youth week, hindi pa ito sapat. No? Para ko yung banding ay lalo nang lumalim. Pero ako naniniwala, yung sa loob ng 7 days na yon, ito yung malaking bagay na para maipalaman ninyo o para mabuo yung malalim na pag-ibig na ibinibigay mo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin bilang magkakapatid sa Panginoon. No? At yung pangatlo ay pagdating po sa pananampalataya. Kailangan maging huwaran tayo pagdating po sa pananampalataya. Kayo po ba'y nananampalataya ng ating Diyos ay buhay? Amen po ba? Amen. Kinakailangan ho, pagdating sa pananampalataya, tayo ho ay nagbibigay ng magandang halimbawa rin para sa ating mga kabataan, lalo na higit sa mga taong nakatingin sa atin sa paligid. At yung panlima, sabi doon, purity. Sa kabanalan o sa kalinisan. Bilang kabataan, kinakailangan mabuhay tayo na may kaayusan, may kalinisan, may kabanalan, number 1 sa harapan po ng Diyos. Amin po ba? Ngayon na, so, hapong ito, kinakailangan po matutunan natin ang ilang bagay kung paano natin mapapalawak ang ating relasyon sa loob ng church. Kung paano natin mapapalawak ang ating relasyon sa ating pamilya at kung paano natin mapapalawak ang ating relasyon sa ating kapwa at number 1 sa Diyos. Dapat po natin itong matutunan. Dito po sa Isaiah chapter 54 verse 2, sabi dito, Make the tent you live in larger, lengthen its roofs and strengthen the beams. Ang sabi mo doon, enlarge the place, sa ibang version, sa King James Version, of thy tent, and let them stretch forth and curtains of thine habitation, spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy sticks. Sa ibang translation po, ay sinabi doon ay, make the tent you live in larger. Kung baga kinakailangan, palawakin mo yung tolda. Yung sinasabi mo dito sa Biblia. Sabi doon, habaan mo ang tali at dagdagan mo ng tulos.
Kapag po kayo ay halimbawa, kapag po ba nagtatayo ng isang bahay, halimbawa ganito ho, usapan tayo na ho. Usapan mo natin ngayon ay hindi uso cellphone. Walang gagamit ng cellphone. Ngayon ho, napagkaisahan natin na bukas ay magagawa ng bahay. Hello? Yan, palagpakan nga natin ang Panginoon. Ganito. Usapan ho natin ngayon, hindi umuna uso cellphone. Ha? Sige, patayin niyo muna ang cellphone. Usapan na ano? Ngayon ho, nag-usap po tayo na bukas, ito ha, bukas ay magagawa ho tayo ng bahay. Diba? Magagawa ho tayo ng bahay. Ngayon ho, yun ho ang naging usapan lang natin, na tayo ay magagawa ng bahay. Sabi natin ay, halimbawa kinabukasan, ganitong oras, alas 9 na umaga, magkikita-kita tayo sa lugar na ito. Dito tayo magagawa ng bahay. Tapos nagpunta ho tayo dito. Ang nakakalungkot to, nung nagpunta ho tayo dito, walang instruction na magdadala ng ganitong gagawin. Diba? Usapan lang ay magtatayo ng bahay. Kung walang cellphone, hindi natin pipili tawagan. Kung malayo ang bahay, kaya usapan wala mo ng cellphone. Pipili ang bawat isa sa atin ay mag-iisip, ano ba yung dadalhin kung kinabukasan? Ay, magdadala ko ng pako. Magdadala ko ng materyales. Magdadala ko ng hammer. Diba? Maaaring ganun ang ating maging kaisipan. Sapagkat hindi natin alam, walang instruction na ibinigay sa atin kung ano yung ating dadalhin. Then kinabukasan, narito tayo, nagkita-kita. Paano kung halimbawa, na lahat po kayo ang dalhin puro kako? Makakabuo kaya tayo ng bahay? Hindi lang din. Kung ang dalahon natin puro martilyo, bukol, makakabuo tayo. Pero bahay, hindi. Kahit yung dala natin ay puro lagarin, hindi pa rin tayo makabubuo ng bahay. Ibig sabihin, maliban na binigyan mo tayo ng instruction na malinaw, magagawa mo natin ng isang bagay. Ibig po ba? Alam mo, ganito bra, ganito, magdala ka ng materialis, no? Pasanin mo yung isang sakong buhangin, ano? Magdala ka ng simento, bakal. At doon, ipipili tayo makabuo ng bahay. Pero tayo mga kabataan, kumbaga ikukumpero natin sa mundong ito, tayo ho ang taga-repair ng mundong ito. Amen po ba? Kayo mga kabataan ang taga-ayos sa magulong mundong ito. Kaya ho kayo napili ng Diyos. Kaya kayo napili ng Panginoon. So, kung tayo iusapan ng gano'n, halimbawa, may kanya-kanya mo kayong dalang materials o tools na kailangan, doon pa lamang mo tayo makabubuo ng isang bahay. Pero tatandaan po natin, sa paggawa mo ng bahay, hindi lahat puro hammer. Nakuha po ninyo ako. Hindi lahat puro lagari. Naintindihan po ba ninyo ako? Kasi baka hindi mo naintindihan ng iba. Mga Tagalog, may benefits dito, parlago yun Italian language. English. Paunawa ko rin yun, no? Ang sabi ko doon, iba't iba ang dala. No? Makinig po kayo, iba't iba ang dala. Meron mong hammer, meron mong, sabihin natin, iba't iba mo ang tools, martilyo o gagarit. Pero tandaan po natin, bagamat iba't iba tayo sa harapan ng Diyos, iba't iba ho ang gamit natin. Iba't iba ho ang kakayanan natin. Alam po ba? Hindi lahat nagpapakanta. Hindi lahat nagtuturo. Ibig sabihin, may kanyang function ang bawat isa sa atin para tayo ay makabuo o makarepair ng isang bahay o ma-repair ho natin ang magulong mundo ito na kayo ho ay may iba't ibang gifts na mula sa Diyos. At kami ho talagang nabibless sa inyo. Yun, si Y.N. Rome. Hakabliss ho kayo. Amen. Palatakan mo natin ang Diyos.
dito, ikaw ang isang ng kabataan. Ikaw natin yung karunungan at pagkakas ng Diyos, natin yung kasiglahan, natin yung kasipagan, no? Yung kasipagan, pero tatandaan po natin hindi lamang masipag pagdating mo sa gawain. Kasi kung minsan ang isang kabataan nagiging masipag, ikaw ang tatayo bukas ha, ikaw ang magpapakanta, ikaw ang magigitara, may activities tayo, mamasyal tayo bukas masipag. Pero pag sinabi naman ng magulang, ganito ang gagawin mo ha, tayo kaya mo ay magiging masipag, maglilinis ka ng bahay ha, tatapon po natin ang Diyos po ay hindi nalulugod. Kapag po tayo sipak sa loob ng church, pero tamad naman sa loob ng tahanan. Number one priority natin, number one ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa ay ang church, ang family. Pangatlo pa lamang ho ang ministry, ang church. Kasi hindi na tayo magiging pagpapala sa ating sambahayan. Kung hindi tayo ayos, kinakailangan ayos ho tayo. Kinakailangan na nakasusunod ho tayo sa ating mga magulang. Napagpapala ho tayo bilang kabataan ng ating mga magulang. Nabibigyan po natin sila ng kagalaman. Ano po ba? Nabibigyan po ba rin ng kagalaman ng mga magulang? Hindi na. Nagbibigay po ba tayo ng kagalaman sa ating mga magulang? Amen. Yun po ang kailangan. At tayong mga kabataan, nagbibigay ho tayo ng malaking kagalaman sa puso ng ating mga magulang, pagpapala sa kanilang mga buhay, at number one sa Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, kinakailangan ho tayo ay magkaisa para magkaroon mo ng genuine transformation, number one sa loob ng tahanan, maging sa mundo ito. Kung babalikan po natin yung Ephesians chapter 4 verse 16, ang sabi po dito, under His control, all the different parts of the body fit together, and the whole body is held together by every joint with which it is provided. Kumbaga sa katawan, tayo ay iba't ibang bahagi ng katawan. Amen po ba? Ang sabi ko, iba't iba ho tayo ng bahagi. Hindi ho tayo puro kamay. Hindi ho tayo puro paa. Puro mata. Iba't ibang bahagi. Ibig sabihin, may kanya-kanya ho tayong function sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ho dito, kinakailangan, kapag itong bahagi ito'y nagsama-sama, sabi ho doon, ito ay lalakas at lalago. Ibig sabihin ay unlad. Kaya po itinuturo ko ngayong month na ito, di po ba pinag-aaralan natin sa church, yung tinatawag na ladder of success. Ano ho yung first Sunday? Lahat po sa bawat developing churches itinuro ito. Yung about winning. Then the second week ay about consolidation. Consolidate. Ganito po ang tinuturo ng Biblia. Pagdating po sa Ephesians chapter 4 verse 16, na kinakailangan yung consolidation ay nangyayari sa loob ng church. Kinakailangan mo pinatatag yung relasyon ng bawat isa. Yung bilang magkakapatid. Sapagkat imposible ho na mapagpala ho tayo ng ibang tao kapag ho tayo ay kanya-kanya. Ano po ba? Kapag ho tayo hindi nagkakaisa, hindi ho tayo magiging pagpapala. Kaya nga maliwag na sinasabi niya dito na kapag yung katawang ay nagsama-sama, ito ay lalago at unlad. Ganun mo ang ibig sabihin sa loob ng church. Mga kabataan, kapag ho kayo nagkaisa-isa, kayo ho ay lalago.